Pagpalang araw po mga kapams. Inaabutan po tayo ng ulan sa daan. Papasyalan ko po sila dyan kasi naipangako po namin kahapon na babalik kami ngayon. Sakto naman, ito, ulan na. Nabutan ng ulan sa daan. Sila po, di na po nakasama kasi masakit ang ulo. Love, inom ka tubig dyan ha. Inom ka tubig marami. Water therapy. Tsaka kung may, I think may gamot naman dyan. May biogesic dyan. Inom ka dyan ha. Di na po siya nakasama mga kapams kasi masakit ang ulo. Ako man po masakit ang ulo. Pero dahil po sa naipangako natin kina Nanay Gina dyan na mabalik tayo ngayon, kailangan po natin tuparin. Kaya ito po, dito po tayo dyan ngayon. Ay! Wow! Ano ginagawa niya? Tapos na po kami maglinis ng bahay. Bah! Very good. Ano ginagawa na Gina? Inutosan niya pa ako bumili Nang? ng shampoo. Shampoo? Saan? Diyan lang po. Sige, bili ka muna. Kung mga kapams, magandang tag-ulan po. Magandang araw po sa ating lahat. Tapos dyan mga kapams, bibili na muna shampoo. Sige, tangin kita rito. Sige po. Madali lang naman po. Sige. Muulan, wala kang sombrero. Madali ka nga po. Sa bagay, sige, maligo na naman pala. Yun po mga kapams, kung may alala nyo po yung unang pagkakataon na nakikita natin si Jan sa daan, gabi yun. Hindi po namin makakalimutan yung pangyayari yun kasi po yun, unang pagkikita namin na sa mahabang panahon din namin nakita. Tapos first time din po nila dumaan doon sa lugar namin sa may malapit sa bahay. Yung time nilang na yun dumaan sila para mga lakal. Inaya po talaga na magkita po kami, makita po natin sila mga kapams. Kasi malapit po talaga si Jan sa akin mula noon pa. Kung mapapanood nyo po yung mga old videos, tuwing pupunta po kami sa bahay nila, yung bayaka po talaga sa akin yan. Tuwing makikita niya ako kahit sa daan, lapit din po ang loob ko sa kanya. Siguro naramdaman niya rin na malapit yung loob ko sa kanya, magaan loob ko sa kanya, kaya ganoon po siya sa akin. Ganoon na ipapakita niya. Ano po, naghanap po ng shampoo, inutosan na rin na Nanay Gina. Yan po siya doon mga kapamaso sa may posting doon sa may taong nakaputi. Kung makikita niyo po, may tindahan doon na maliit. Antayin na lang po natin dito mga kapams. Dito po ko sa may harap ng pasukan sa gate na maliit. Yan po, pabalik na po siya. Tayo. Nakuha na po na. Ay, nagawa niya po. Bilis lang. Ito, nakahubad po. Di ka giniginaw, umuulan. Ang labas. Ano, nakabili ka na? Kaya po ang shampoo. Bumili na rin po ako ng Ano yan? Pambira ka, chichirya. Masama sa katawan yan. Huwag mong lalagi-lagyan, mabitchin yan. Opo. Bihira lang naman po. Okay lang kung bihira lang.
Di pa na po nakaligo. Hindi pa nakaligo, pambihira Nanay Gina. Di pa pala nakaligo. Saan? Maliligo. Nagtutupi po si Nanay Gina. Sipag talaga Nanay Gina namin. Anong gagawin? Magsasayaw tayo. Ito lang mga kapatid yung harap ng bahay nila. Na nirequest na po natin yan na ano, malinis sana. Sabi po natin, kukunin na po ito ng may-ari. Hindi ko sa natin pwede pakialaman kasi may may-ari po na ito. Mga buti po kasi ito mga kapams. Para ayos sana gawa tayo ng ano dito, lutuan nila Nanay Gina. Kuya, Ano? ano daw po yun? Gagamitin daw po sa tindahan. Yung mga bote na yan. Pang soft drinks po, ganun. Oh, pagtindahan naman kasi talaga. Hindi naman mabibinta kasi yan. Oo. Mga buti ng soft drinks ito mga kapams. Hindi po mabibenta. Hindi na mabibinta. Noon ba nabibinta yan? Pero ngayon wala na. Samahan niya po kami mga kapams. Maglalatag po ng Norium. Si Kuya. So, tulungan ko na rin po mga kapams. Mag-ayos pa tayo ng Rinolyo mga kapams. Tulad na pangako natin. No po. Pero gusto mo tumaba dyan? Okay na. Ayun no. Ano lang talaga no. Bakit Nay? Bakit wag na? Kaya tataba, tapos biglang papayas din. Pagka hindi na-maintain no. Parang ganyan yung sa nanay ko. Taba, Tumaba tapos biglang pumayat din. sa uli, may sakit din siya. Hindi, pag pumayat ulit, wala na makain. Ganun po kasi hirap mga kapams na pagka pataba. Kasi pag nag-vitamins ka, lalakas ka sa kain. Harap ka rin po. Tapos antukin ka. Pwede rin, at least tumaba siya. Oo, yun nga po. Kaso mo Ang pogi nito na dyan mga kapams pag tumaba ito. Ngayon na, pag tumaba siya, ang pogi na ito. Wala na po sa tabi. Kulang, parang ano na eh. Puro, pagkatapos ng balat, buto agad eh. Ano tayo sa edad niya dyan kasi malikot. Yung ganitong kaedad. Ito. Parang hindi natin maglabas-labas. Para bag-check. Bag-check. Tapos taas. Hindi na kayo doon pa to? Oo po, sa panglingas po. Panglingas na. Ito mga kamas yung dating tulugan ni Jan. Ginagawa ng panglingas ngayon. Dahil may tulugan ng maayos. Kahit tumit na po yung mundo namin, basta comfortable na po kami. Yes, oo naman. Of course. ayun. Ha? Ano dyan? Thank you. Hello po. Si Ate Emily po, dumalo mga kapatid. Ito talaga Wala ka naman po Ate Emily na. Saglit lang po pala eh. Oh, bilis lang yun basta nagsimula na. Nag-picture-picture pa nga po kami dun eh. Kami nila dyan. Yeah, ano ka agad na? Hindi na kasama si Regina, picture-picture. Puguntingin. Tama sa mga plywood, no? Sakto na po sana siya, may plywood lang po eh. Kailan yan dumating ngayon ako? Kakabaon po po. Kagabi. Kagabi pa na po. Sinabi mo pa, kinabit na natin. Yes, sinabi nila sige. Ah, okay. Kasi gabi na, paggabi na nung punta kami, dumating kami rito. Sagad na lang pupunta dun para po maganda. Pataas dito? Dun po, dun. Ah, dito na po. Ay, hilahin mo dyan. Hilahin mo. Mas umabot po. Okay na ba ta? Oo, okay na. Kinuha mo na yung nakasampay dun dyan sa may gawaan dyan? Pabugso-bugso po kasi. Mangin-hanginan saglit. Sige po. Kayo lang po pala, wala sa atin. Wala po, masakit ang ulo. Mga po. Kailangan po rin ng pahinga. Kailangan ng pahinga Yes. sa YouTube. Ayun. Gagawa ka ng account. Ano mo pala? Ito mo ito. Wala. Ay, okay. Okay lang. Sakto po. Kasi may ano dito. Sagad na po yan. Yan. Alright. Okay po. So bakit mga ano na rito no? Pinagkaya ng Mga kardero po lutuan. Ito kayo na nakalatag to, nakahiga. Ano ko po, nung naglinis po ako dito, declove po po. Mas mga nakasagot nito, mas madaling linisin. Doormat pala no? Kailangan doormat dito. Ano naman? Doormat pala. Tayo may tamtax ka dyan? Wala po. Iyon ko yung tamtax. Ang halip ko na pampak.
Itong ano, sa magilid-gilid na para ano. Lumikit po. Ano lang yan, yung gana na Oo, tapos yan, no? business. Hindi ka ganun para mag-clutch. Tingin pala to rito. Wow, talo po po. Yan, para gumanon. Paano pag lumiko? Aliko na dyan. Kailangan straight daw, sabi natin Emily. Yari tayo nito pag hindi na straight. Oto ko na, Hello mga kapamis. Inayos ba ni Kuya? Yan, pwede. Ito dalawa pa rin po. Yan, ganyan. Tapos tapin mo na lang po yan ganyan. Hindi, pailalim po yun. Opo. Yun doon, tampaks. Opo. Tamtax na yung tamtax. Nasa bulsa ko na yung kanina eh. Diba? Pagdating ko rito, wala sa bulsa ko, pambihira. Paano nangyari yun? Yan. Mga kapamis. Okay na po. Okay, pa sa alright. Pogi-pogi pa. Mas pogi pa po ata sa akin. Maganda. Maganda po. Okay na po, maliwanag na no? Yung pag-ano yan, punas-punasan na lang yan. Yung madali na lang Kaya pang walis ko po sa alikabok, ano lang po, wala po kami walis. Yung, ano lang po, yung mga basahan na ano, para matanggal lang po. Mas maganda talaga punas-punas, hindi walis-walis. Opo. Dyan na. Yung mababasa dyan. Ah. Ba't nilabas yung sampay? Hindi, papang wala pa namang ulan na dyan. Mahangin-hanginan, matuyo-tuyo pa konti yan. Tambak rin kasi para rito, no? Ayun nga pa pala mga kapams, may bagong ano tayo, sagap na balita dito, no? Itong ginagamit po kasi nila na Gina at dyan na tinutuluyan nila, sinisilungan, bodega po yan. At pinagtatambakan po yan ng mga gamit, ng mga plywood, mga kahoy. Ngayon nagkataon lang po na wala na naman plywood, wala naman kahoy, kaya medyo bakante po. Pero nakikita naman po, mayroon pa rin plywood na po, pero konti na lang. Ang ano po nito, nakaamba na mangyayari is may paparating uli na mga kahoy, mga gamit. Kailan kaya darating? Hindi po rin sure eh. Pero kailangan na po natin handa pag dumating po yung araw ng deliver po ng plywood. Inaano ko rin po sa ano ko po na kung saan po kami pwedeng lumipat, yung mga gamit po mapaektuhan po dahil lilit po yan. Yun ang problema ng mga kapams. Kasi kung darating na mga gamit na kailangang ilagay sa bodega, tulad ng mga kahoy nga po at saka mga plywood, punuan po yan yung bodega na yan. Pero kung sakali naman, payag kaya sila Ate Melino, gagawa tayo ng isang ano dito? Kubo po. Kubo. No? Pwede naman po yata. Kung maalis man po yung mga... Kailangan malinis na dyan. Mga tambak na yan. Para dyan tayo gagawa ng silungan nyo. Pag nangyari ho yun mga kapamos, kailangan natin ng budget. Para sa yero, kung ilang yero kaya, kung kaya siguro kahit ilang yero kaya yan. Pero tanongin po natin kung saan po pwede magtayo ng kubo dito. Siyempre, ano natin, sanggunin natin sa kina Ate Emilio, no po? Opo. Kasi sa kanila yung lugar na ito. Yun mahirap po na sitwasyon pag nangyari yun. Wala po kasi ibang space dito mga kapams. Dito pinaka-bakod na nila rin to yung kawayan na to. Ito ang boundary yan. Punta doon. Kaya walang makitang pwedeng pagtayuan kung sakali, kundi dito sa harap nila. Ang lakas ng ulan mga kapams. Maligo ka naman, di ba? Di ba, maligo ka?
Sarap maligo sa ulan nito. Sarap pa maligo sa ulan mga kapams. Pag itong kalakas oh. Biglang bumuhos yun. Different topic. Eh, sahod yung mga ano. Ilagay mo sa drum. Yung laman para masahuran uli. Sayang. Balik na po siya mga kapams kasi may titingnan din sa bahay nila. Silong din ang mga manok yo. Manok, pato. At yun nga po ang ano mga kapams ang nakaamba na kailangang paghandaan yung pagdating ng mga gamit para sa bodega. So wala silang tutuluyan na naman sila dyan. Sarap na maligo na. Pagkain ng kalapate? Pagkain ng kalapate? Opo. Naulanan ka na. Inom tubig ka, inom tubig. Kasi naulanan ka, inom tubig tapos ligo. Sipag. Sugod plan din. Ang galing ng bike oh. Pixie. Ano to, transformer? Pixie po yan, Pixie. Ang birang bike ka, naka-yuko na manibela. Ganyan talaga ang paggawa. Ano po yan? Ano po yan, nakaganon. Iangat mo nga kung maangat. Ay, naangat pala pero iba no. Pero mas maangas daw po yung ganito. Oh, mas mana para ka naka-racer. Pixie po. Pixie po, ang tawag namin. Grabe yung ulan to. Titigilan naman to pero lakas ng hangin. May kasama po kasi hangin ulan mga kapatid kaya medyo ano. Tapos pag pumatak ang lalaki no. Ganyan yung pagpunta ko rito habang nasa danaw kanina. Grabe. Opo. Bago Tapos pagdating ko rito biglang tumigil. Tapos doon bumagsak na naman. Saglit lang naman. Wala pang mga 2 minuto siguro. kabagat ko. Di ba natin? Wala naman nga yung bagyo, di ba? O mayroon na naman. Di ka kasi updated mga kapang. So may bagyo na naman. Kumusta naman kayo rito? Okay naman po. Ganun pa rin po. Laban lang po. Laban-laban lang. Tsaga-tsaga, laban-laban. Opo. Laban-laban. Ah, bawi. Ano mo ha? Sa Temeli po. Ando po sa loob. Ando po sa loob. Sasabi kaya natin. So, yung sa tungkol sa bodega na sinasabi mo kung... Opo. Ano? Ay, asawa na kayo dito. Sa ako na Sinong kanino ba yung bodega? Sa akin kaya yung batay ka po? Oh. Hindi ko po alam kung kanina po. Basta may naninirahan po doon dati. Umalis na po. Bakit? Nangungapahan pa yung ano doon, yung... Nangungapahan pa yung tumira po dyan dati. Hindi ko, 500 daw. 500 po ang pagkarinig ko sa upa. Dati po. Pero hindi nila ginagawang bodega dati. Hindi po, may nakatira po. Dito naman kasi, hindi nila magawang bodega dito no? Kasi nasa labas na. Baka inisip po nila, baka mabasa. Basa. Pag malakas po yung... Ano, talagang ano yan dyan. Pagka malakas ang ulan, papasok tubig dito eh. Sana nalaman mo na gagawin ng ano, bodega uli. Yung tinutuluyan niya. Anong pakiramdam mo? Wala naman pong problema kasi kailangan din po nila yon na paglagyan po ng plywood kasi natural po yung bodega po eh. Kasi ganun talagang gamit nun, no? Yun po talaga ang silbi ng mga kapams eh. Bodega talaga yun. Kaya kung sakali man na gagamitin, ay wala tayong magawa. Ang ano natin eh, siyempre nagpapasalamat po tayo na ipinagamit po sa kanila na po. Pagsamantala po. Pansamantala. At yun nga lang po, lahat ng pansamantala, siyempre may pangganan. At ito na po yung nagbabadya na kailangang makahanap ng malilipatan sila dyan at Nana Gina. Iniisip ko rin po yun eh. Mahal din kasi yung upa rito. Mahal yung renta ng bahay dito. Opo. Yung dating inupahan po namin kasi mga kapams, 3,000. Yun ang pinakamura. At ngayon yung bahay na yun, yung pinanggalingan namin, Opo. 4,000 na ngayon yun. Yung tinatirahan niya po ngayon, 3,200. rito po. Napakiusapan lang. Yun ang pinakamura 3,000 pero napakahirap maghanap.
Opo, totoo po. Mahal po, paupahan talaga rito mga kapams. Sige lang no, hanapan natin ng paraan. Opo. Kapit busy tayo mga kapams. Walang susuko. Sama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Sabat mo ng mga kaya. Sa abot ng makakaya. May awa po ang Diyos. Hindi po dumarating ang mga problema ng walang kasunod na solusyon. Basta magtiwala lang. Opo. Tayong lahat po mga kapams, naranasan na natin yan, di po ba? Kahit gaano kabigat ng problema na dumarating sa atin, yung akala natin hindi na natin kayang solusyonan, laging sumusunod ang ang solusyon. Yung mga imposibleng mga bagay nangyayari para masagot yung ating problema. Opo. Ah, huwag mawala ng pag-asa. Ano yan? Sabi ko, huwag mawala ng pag-asa. Sino? Anak ko. Oo, dapat dyan, wag mo wala ng pag-asa. Humingi pa rin po ako ng patutumbay sa Panginoon. Nabigyan pa ako ng malawak na pag-iisip at pananampalataya. And Kaming dalawa pa lang. Siyempre, ano lang no, basta tuloy-tuloy lang sa pagiging mabuting tao, opo. sa pagiging mabuting nanay, pagiging mabuting anak. Kuya rin dito. Ay, sa jacket ko pala, mga kamso, naiiwan. Lalo't sa totoong buhay naman talaga, di natin may tatanggi na kayo na lang dalawa magkasama, no? Opo. Diyan, wag mong pabayan si Nanay Gina. Siyempre naman po. Lagi po akong nakasunod po sa kanya. Nangunguna tapos tinitignan ko po kung nasa likod po siya. Hanapin ko po kapag nawala. So, lalo't 18 ka na. At 18, inaasahan ni Nanay Gina na sa pagkakataong ito, ikaw naman na mag-alaga sa kanya, no? Opo. Kasi aminin natin, totoo na noong mga bata pa tayo, ang nanay natin ang siyang kauna-unahan at nag-iisang nagmahal sa atin ng todo. Opo. Bukod sa tatay natin, kung may kasama natin tatay natin, no? Kasi ikaw dyan, di mo naman nakasama tatay mo, no? Hindi po. Kaya yung hirap ni Nanay Gina sa'yo mula nung bata ka, sana hindi siya mabigo, na? Opo. Totoo po. At mamahalin mo rin siya ng tudo sa abot na makakaya. Opo. Hindi ko nga na ano na rin po kay mama. Hindi ko nga masukli-suklian yung pag-aalaga niya po sa akin. Kaya ayun na lang po magagawa ko na pagpatuloy ko po yung pagmamahal ko po sa kanya. Ito, maano itong bata na. Ito ang anak ko, wala talagang kasalanan. Makulit talaga ng bata na Gina, no? Sa pagbata. Opo. Kuya Wala pa naman po yan, talagang- eh, ganyan. Kuya, hindi kanyan. Kaya nga hanapin namin ang kuya niya, pang ano namin. Kuya po. Habang, katulad ko, habang buhay ako, hanapin ko sila. Isa-isa. At yung sa ganyang mga bagay naman na Gina, sa paghanap sa mga kapatid ni Jan, kalooban ng Diyos ang mangyayari, no? Kung kalooban niya na mahanap natin. Opo. Kahit hindi natin hanapin, magkikita kayo. Kung Opo. kalooban naman niya na hindi mo na talaga sila makikita, wala tayong magawa, tanggapin natin. At least, ang importante nandiyan si Jan. Sa kanya mo ibuhos ang iyong pagmamahal mo, no? At saka dito kami. Di ba mga anak mo kami? Nanay ka namin. Tsaka Jan, ito lang masabi ko, no? Sa lahat po ng mga kapamas, ano po? Sa totoo lang po kasi, tayong mga anak, bilang mga anak po, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang suklian ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Kahit anong gawin natin mga kapapas, kahit ibigay natin buhay natin sa kanila, wala yun, walang katumbas yun. Unang-una yung buhay natin dahil sa kanila, di po ba? Na pinagkaloob ng Diyos, pamamagitan nila. Mula pagkabata, inalagaan tayo hanggang sa lumaki tayo. Tignan nyo gaano kakulit ang bata, magtanong. Sa pagtatanong pa lang, sagutin ng nanay. Magtatanong ulit, sagutin ulit. Gaano, paulit-ulit yan, hindi na nanay. Hindi nagsasawa, hindi nagagalit. Nakakalungkot lang na may mga anak minsan nakikita natin na napapagod sa pag-aalaga ng magulang, ano? Pag paulit-ulit ng tanong, ano ka ba, paulit-ulit ka? Hindi natin kayang tumbasan pagmamahal ng magulang. Kasi ang magulang, walang katapusang pasensya at pagmamahal. Opo. Kasi magulang ako katulad ko. Mano to minsan makulit, di ba? Dapat nang wala kasagot ng
nag-matured, ano na ako 40 plus. Tagal ako nag-matured. Oh, marami ako narinig na niya, magmamatured ka talaga at the age of 40. Kaya nga ang magulang dapat ano talaga pasensya sa anak. Bigay mo. Kaya sinasabi ko, hindi talaga matutumbasan ng anak yung pagmamahal ng magulang. Kahit anong Hindi, gawin. ano niya, matutumbasan niya pag nagkaanak naman siya. Yun, doon makakabawi. Mararanasan niya. Mararanasan niya rin. Opo. Pero yung may sukli mo sa mismong magulang mo, yung hirap, walang katumbas yun. Hindi mo kayang tumbasan. Kaya gawin mo kung ano ang makakaya sa abot na makakaya. Nako, mahalin natin ang ating mga magulang. Yun po ang pangalawang utos ng Diyos. Ang masasabi ko lang po kay mama, ma, wag po natin hanapin si kuya, sila kuya po. Sinasabi niyo po yun, di ba? Pag hindi mo po hinahanap yung gamit, bigla na lang pag lumilitaw. Yun. Talaga nga hanapin mo kasi ano yun eh. Pag oras na makita mo yun, ano yun, sigurado, tutulong din Basta sa atin. pagkalooban ng Diyos, makikita. Oo. Pray po tayo para Malaking Pray lang. tulong mabibigay nila. Basta tuwing may time, iikutan natin. Ganun, Kakatulad ha? ko, responsibilidad ko sila eh. Konsensya ko sa Diyos. Parang may pananagutan ako sa ano ko dahil sa Diyos. Para sa Diyos. Yun lang. Pero yung sabihin mo, paano ko Kasi noon, aminin man natin o hindi, Nanay Gina, noon, aligaga ka talaga. Na hindi ka mapakali isang lugar, gusto mo hanapin talaga sila. Pero nagpapasalamat tayo ano po, napakalaki na napagbabago yan, Nanay Gina. Hindi na po siya tulad dati na hindi mapakali. abay syempre po. Sa karanasan po kasi mga kapams, naiintindihan po natin, no, bilang isang ina na mawala yung anak mo, hahanapin mo talaga, masakit sa kalooban yun eh. Kaya yun po ang unti-unti natin pinapaintindi ka, Nanay Gina, na andyan si Jan. Naran si Jan, kay Jan niya ibuhos ang pagmamahal niya. At narito tayo bilang hindi man natin mapapantayan mga kapams yung mga ibang anak ni Nanay Gina eh. At least gawin po natin yung kakayahan natin para may padama kay Nanay Gina ang pagmamahal ng isang anak. Totoo po. Nanay Gina, basta mahal ka namin ha. Totoo po. Siyempre. Marami pa pong nagmamahal ng Sabi mga ko nga kapatid. sino pang mamahalin ko kundi yung anak ko. Kaya mga ano yan, sila Kuya Renji, si Ate LB, sabi nila. tuturing ko daw Si sila Sakura. anak. Sakura. Apat din sila. Super arot pa rin sa ako rin. Sobrang harot na Sakura. Sabi ko nga, tama-tama, apat din sila. Kasi apat ang totoo kong anak. At least kompleto uli. Ibig sabihin nakita mo yung kuya mo na yon? Oh, nakita ko po. Nakita niya na Gina? Ilang taon na siya noon? Mali. Kasi, 15? Baby pa po. Nabubuhat ka pa pala niya noon? Ganun na po niya ito, ako. 10 taon ang tanda niya rito. 15 siya, ikaw 5 years old noon. Sakto nga, nabubuhat ka pa niya. Buhat ko. Nagulat po ako eh. Sabi ko. Kaya ngayon, Tapos, hinahagis pa po ako. mahal na mahal siya ng kuya niya. Oo po. Hindi na po talaga nakompleto. Anong pangalan? Jan Valentino. Jan Valentino. Ayun po no, naabutan pa pala ni Jan, yung kuya niya. Ang kwento po kasi ni Nanay Gina mga kapams na nangyari, naupo sila sa isang gilid, pinaupo niya si Nanay Gina sa gilid, tapos sabi niya, ma, dito ka lang muna, babalikan kita. Nangalakal po, nag-ikot, tapos dito nakabalik. Nahuli po kami ng MMDA noon. Nahuli sila Nanay Gina ng MMDA. Doon po nagsimula yung mga... Nagkasakit ako. Tapos Ako, nagkasakit. di kami makalabas-labas, hinahanapan pa kami ng ID. Tapos di sila makalabas. Nung bumalik siguro siya doon, wala na sila Nanay Gina. Kasi hinuli na po. Tapos nung nilabas na po kami doon sa MMDA, pagbalik po namin doon, hindi na rin po namin siya makita. Ngayon nga po, mga kamusta na, kung sino man po nakakakilala, Jan Valentino Galvez. Mag-message lang po kayo sa Facebook page natin na LV Vlogs Family para makontak po natin. Para makontak po natin sila. Ano po. Mag-message po kayo sa amin mga kapams. Jan Valentino Galvez po. Sa Makati raw po, no? Sa Makati. Pasay. Makati, Pasay, sa bandang Makati, sa bandang Pasay po, diyan po sila nag-iikot dati, nila Nanay Gina. 15 years old siya noon. Kaya may ano na, may Binata isip na na. siya ngayon. Binata, ano na. 15 plus
13, 28. 28 years old na ngayon. 28 years old na po ngayon. John Valentino Galvez. Andito sila nanay mo, Gina, at kapatid mo na si John. Busy lang po kayo sa amin, mga kapams, no, kung sino po nakakilala. Bandang Makati, Manila, Pasay. Diyan po, na sila nagkahiwa-hiwalay noon. Nasa ano na po, 13 years, no? Opo, matagal na po. 15 years old siya noon, tsaka 28 na ngayon. After po nang nahuli pa kami ng MMDA talaga po, nagkaiwalay po kami. Kasama po ako lang po yung kinuha ng MMDA, ay po si mama ni mama. Kinuha po ako ng MMDA. So, sinakay na po ako lang eh. Si mama po, ayaw po sa mama kaya naiwan. Sumunod na lang po din siya dahil ako Dahil kinuha ka. Opo. Talagang agawan po. Nakakayamat po talaga ng araw na yun. Iniwan niya sila na Gina at John sa isang gilid ng kalsada para nangalakal. Pagbalik niya po, sigurado hindi na niya naabutan kasi sila na Gina at John hinuli na po ng MMDA at nakulong. Nagkasakit pa si Nanay Gina, ayaw payagang lumabas, kaya di na po sila nagkita mula noon. Nakasyan taon din po kami doon eh. Muli po, nananawagan po kami, sino man po nakakilala kay John Valentino Galvez, bandang Makati, Manila, Pasay. Paki-message po kami mga kapams sa Facebook page po natin, LV Vlogs Family, para makonect po natin sila mag-iina po. Miss na po nila si John Valentino. Pares po tayo ng pangalan, kuya, John Lorenzo Rafael Galvez lang. Si John Lorenzo Rafael Galvez. Ang nawala po si John Valentino Galvez. Sana po pagbigyan tayo, no? Ano po? Pagbigyan sana tayo na makita-kita ulit. Siguro pag nangyari yan, si Nanay Gina lang pinakamasayang nanay sa buong mundo. Ano po yan, yung magugulat, lulundag po yung puso niya. Katulad po ng, Napag-usapan nga namin ito eh. yung na-surprise po ako sa cellphone. Tama, ganun. Lumundag po talaga yung puso ko nun eh. Hanggang sa tuloy-tuloy na po lumundag. Parang entra ng kaso eh. Talagang, ano po, sobrang saya. Sana po magpatuloy po yung pagtulong po natin sa kapwa-tao na nangangailangan. Nangangamba po sa kanilang kinabukasan sa pag-ano po nila. Yung pang-araw-araw po nilang hanap buhay na karapat-dapat po matulungan tulad po namin. Hindi lang po kami. Gusto rin po namin tumulong pero gusto rin po namin. Salamat po ng marami sa biyaya ng alam ko po na galing po sa Diyos yan. Kuya, na sana po bigyan pa po kayo ng lakas ng Panginoon. Dagdag na lakas para po makatulong pa po tayo sa kapwa tao na nangangailangan po ng tulong kagaya po namin. Patuloy na nagsusuporta po sa ating mga ginagawa na pagtulong. Kuya Jolo Orbon at Ate Malilisa Orbon, maraming salamat po sa inyo sa inabot niyo pong tulong na makalaking tulong po sa amin para sa amin pong mag-ina. Tsaka kay Anonymous, maraming salamat po ng marami sa iyo. Diyos na pong bahala magbalik ng biyaya po sa inyo. Kay Mama G Summer, salamat po ng marami. Nag-aalala po, alam ko po nag-aalala po kayo sa amin. Sana bigyan pa po kayo ng mabuting kalusugan at malakas na pangangatawan sa pang-araw-araw po nating hanap buhay. Ayun po, supportahan po natin si Kuya at Ate. Supportahan po natin ang LV Vlogs Family para marami pa po silang matulungan na iba na ayun, tutulungan po para po sila ng Panginoon, nabigyan po sila ng lakas at pananampalataya. Yun. Maraming salamat po kay Jolo at Manalita Orbon sa pinapatulong tulong. Anonymous, nagbigay ng tulong sa amin. Maraming salamat po kasi sana maunawaan niyo yung aming mahirap na kalagayan kasi inaano kasi hinigipit sa akin. Kaya ganitong nangyari sa buhay ko. Ngayon, yung mga sa akin, gumawa ng ganyan. Naghahanap din ako ng paraan para magkaroon ako ng katarungan din. Kaya nga sinabi ko kanina, mahirap ang kalagayan ko talaga. Kaya nga, yung mga naman yung mayroon namang kakayahan, doon kami humihingi. Meron silang kakayahan. Alam niyo na yun, pag financial na kakayahan. Kasi kami nga binigyan ng trabaho dito.
Yun. Kayong mga sinwerte. Pero pag tumulong naman kayo sa amin, kami naman nananalangin para sa inyong kami, yung pananampalataya namin sa Diyos na bibigyan din kayo, babalik din sa inyo ng Diyos yan. Dahil ako kasi sarili ko, kakilala ko sa sarili ko, malaki ang pananampalataya ko sa Diyos. Kaya nga ngayon, hindi ako nagpapatapos. Thank you rin po kay Mama G at Summer sa mga tulong din. Pinapanalangin namin ang inyong mabuting kalusugan, magkaroon kayo ng ng katahimikan ng isip, peace of mind, yung sinasabi, tsaka yun lang, katulad ko, nagdadasal ako para sa inyong, sa ikalalakas ng mga pananampalataya sa Diyos. Kasi Diyos ang Diyos ang pag-asa namin ng bawat isa sa atin. Sa kanya natin ilagak lahat, no? Itiwala lahat. Sabi sa Bible, ilagak mo sa Diyos kung mga pasanin. Kasi kahit gaano man kahirap ang sitwasyon natin, pag may faith tayo, pag may pananampalataya tayo na walang kayang gumapi sa atin pag kasama natin ang Diyos, no? Lahat kakayanin natin. Basta alam natin sa sarili natin na ginagawa rin natin ang kanyang mga utos. Wala tayong inaapakang ibang tao, wala tayong ginagawang masama sa abot ng makaya, kasi lahat ng po tayo nagkakasala. Sadyain naman natin o hindi, nagkakasala po ang tao sa maliit o malaking bagay man. Pero sa abot ng makaya natin, kung hanggat alam natin na ginagawa natin lahat, faith can move mountains. Unang-unang dapat tulungan ang sarili natin, no? Kasi paano tutulong sa iba kung sarili natin nangangailangan din ng tulong. Opo, totoo po. Actually po kami po mga kapap, real talk po Naging kami, daluyan, no? Naging kasangkapan. At tuloy-tuloy lang po tayo. Spray love lang araw-araw. Dito tayo sa araw-araw. Dito lang po yan sa LB Loves Family. Bye-bye! Bye-bye po mga kapaps. Bye-bye!